Inilagay sa restricted duty ang 15 pulis na isinasangkot sa pagkawala ng mga sabungero ayon sa Justice Secretary. At sa unang pagkakataon naman, nagsalita na ang kampo ni Gretchen Barreto at iginiit na walang kinalaman ng aktres sa kaso. Taliwas sa mga pahayag ng whistleblower. Saksi, si Marizo Mali. Isa si Gretchen Barreto sa idinadawit ni Julie Dondon Patidongan sa kaso ng pagkawala ng mga sabongero. Ang aligasyong yan, mariing itinanggi ng kanyang kampo sa aming eksklusibong panayam. She denies it categorically. Because the fact of the matter is, wala siyang kinalaman doon, wala siyang ginawa, wala siyang sinabi that connects with the disappearance of the sapungeros. Puro espekulasyon lamang daw ang mga pahayag ni Patidongan at wala namang matibay na ebidensya. Yung sinabi ni Secretary Remulla, naiintindihan ko, nang ibig lang niyang sabihin na tinuturing niyang suspect si Ms. Gretchen Barreto ay dahil siya'y pinalanganan ng whistleblower. I'm very confident na magkakaroon pa ng investigation at makikita na based dun sa sinabi ng whistleblower, wala siyang nakitang ginawa o wala siyang nakitang sinabi ni Ms. Gretchen Barreto. In other words, he did not witness anything. And his allegations against Ms. Barreto is based on a suspicion, spekulasyon na dapat involved siya dahil siya ay malapit kay Mr. Atong Ang. Tama ba yun? Ang spekulasyon ay hindi ebidensya. Nang tanungin ko kung ano ba ang ugnayan ni Barreto sa tinuturing ding suspect na si Atong Ang. They are business partners. And that's just it. They are business partners. Posible anyang nadadawit lang si Barreto dahil isa siyang investor at alpha member sa East Sabong Operations. Bakit hindi yung mga ibang investors? Bakit yung mga ibang tao? Bakit si Ms. Gretchen? Kasi kilala siya at siguro mas pakikinggan yung whistleblower kung banggitin niya ang pangalan ni Ms. Gretchen Barreto. Remember, there were at least 3 Senate hearings and a Senate report was submitted in May of 2022, if I'm not mistaken. Bakit biglang lumabas doon? If there was really any involvement on the part of Ms. Barreto then, it would have surfaced noon pa. Bakit ngayon lang? Ibinunyag din ng kampo ni Barreto na may nagtangka umanong mangigil sa aktres kapalit ng pag-alis ng kanyang pangalan sa listahan ng mga dawit sa kaso. Sinasabi na just pay off. Na makipag-usap ka na, for your name, makipag-deal ka na. Oo. And you mentioned that you think that the whistleblower is part of this. I think he must have been. Dahil the person who made the proposition was also connected to the whistleblower. Sa hiwalay na panayam ng GMA Integrated News kay Patidongan, sinabi nitong magkakasama sila ni Barreto at ng isang engineer sa Alpha Group ng negosyante. Aniya, grupo ito ng mga taong pinakamalalapit kay Ang na may-ari ng Lucky 8 Star Quest Incorporated, ang operator ng Sabungang Manila Arena. Sa isang pulong daw ng Alpha Group, tinanong sila ni Ang kung dapat daw dukutin at iligpit ang mga sabungerong di umano ay nandaraya. Ang sabi ng kampo ni Gretchen Barreto, puro hearsay ang mga sinasabi mo laban sa kanya. Alam niyo naman na kasama ni Mr. Atong Ang yan at saka Alpha yan. Pag sinabing Alpha, doon sila, kasama sila sa nag-meeting-meeting. Kasama siya sa pumayag na walain yung mga sabungero. Ngayon, isa sa tumas ng kamayan. Si Gretchen Barreto. Tumaas ang kamay, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin, napayag siya na pumabor siya doon sa kagustuhan ni Mr. Atong Ang. Kasama sa pumayag si Gretchen Barreto. Isa siya sa pumayag na walain yung mga nagtsutsupi. Kasi sabi nga ni Mr. Atong Ang, pag hindi natin gawin yan, babagsak yung negosyo natin. At imposibleng tututol siya, katabi siya mismo lagi ni Mr. Atong Ang pag nag-meeting. Meron ka pa bang ibang ebidensya kay Gretchen? Lagi kasama ni Mr. Atong Ang yan. Pinabulaanan ng kampo ni Barreto ang mga aligasyong ito. Ayon sa kanyang abogado, wala raw dinaluhang meeting si Barreto kung saan hiningi ang approval para sa pagkawala ng mga sabungero. Inimbento lamang daw ang kwento. It's so absurd.
It's obvious belated embellishment. It just further proves that he's inventing. Nagwiwidow yata yung whistleblower. Wala pa raw formal na sabina o summons mula sa Department of Justice na natatanggap ang kampo ni Gretchen Barreto. Gayunpaman tiniyak ng kampo niya na bukas sila sa investigasyon at handang makipagtulungan dahil wala raw silang tinatago. Panawagan daw ni Barreto, patas at masusing investigasyon para mabigyan ng hustisya ang mga nawawala. She prays for a result that will give justice to the Sabongeros and their families. Kanyang hope is that there is a thorough and objective investigation, and she shares the desire of the Sabongeros, their families, na magkaroon ng closure dito at magkaroon ng just result. Sa kwento ni Patidongan, ang ghost signal sa pagdukot at pagpatay sa mga nawawalang sabongero ay galing umano kay Ang. Nalalaman daw niya ito dahil isa raw si Patidongan sa kumakausap sa mga pulis na gagawa ng lahat ng utos. May bayad daw sa kada utos. May buwan ng payola rin daw ang ilang pulis mula kay Ang. Noong Martes ng gabi, ibinigay na ni Patidongan sa mga pulis ang mga petty cash voucher na ito na naitago raw niya. Ito raw ang patunay ng mga binabayad ni Naatong Ang noon sa mga pulis. Ang isang petty cash voucher na may halagang 200,000 pesos nakapangalan umano sa isang police colonel. 2 million pesos naman daw para sa isang police lieutenant colonel at mahigit 2.6 million pesos para sa isang unit ng PNP na siya raw trumabaho. Intel lang kasi nakalagay doon. Pag sinabing Intel, yun na yung 500,000, yun na yung bayad sa mga pinatay nila. Overall naman, na kinukuha ng isang kernel, yun ang monthly niya, 2 million. Ano kapalit doon? Ba't yung binibigyan ng 2 million? Ay, yun na yun. Sa trabaho, yung protection, lahat na. Yun yung, kumbaga, mas malaki yung kernel dahil mga tao niya yung nandun. Paninindigan daw ni Patidongan ang mga sinabi niya hanggang korte. Hinihinga namin ng reaksyon sina ang binanggit na engineer at ang PNP sa mga bagong pahayag ni Patidongan. Nauna nang iginiit ni Ang na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng mga sabongero. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, 15 pulis na isnasangkot sa pagkawala ng mga sabongero ang inilagay na sa restricted duty. Nag-carry out ng executions. Under restricted duty na sila. They have to report already to officers para doon na sila. Para hindi na sila makasakit. Nabasa na rin daw ng kalihim ang statement ni Patidongan o alias Totoy. Bukod pa raw ito sa ibang ebidensyang hawak na ng DOJ. Marami tayong iba-ibang klaseng ebidensya. We have CCTV footages. Marami tayong ibang hawak. Pero hindi raw madali ang pag-iimbestiga nila. Mabigat lang talaga itong laban dito kasi nga sobrang daming pera at sobrang daming koneksyon. Actually, there are 20 people in the Alpha List. Ang tinatawag na Alpha List, yun yung Alpha Group ng Isabong. The Alpha Group is the main group that run the show at Isabong. Binigyan na rin daw ng PNP ng security si Patidongan. Kinausap din ni Remulla ang mga kaanak ng mga biktima na nagpunta sa Justice Department. Sabi nila, nabigyan sila ng linaw at pag-asang makakamit ang hustisya. Hindi na kami nagulat kasi in the first place, doon sa ibang kasama namin, doon naman sa lugar niya nawala. No? Tapos yung brother ko na si John Lasco ay isang master agent. Wala namang ibang pwedeng... Wala naman kasi ibang pwedeng taong may interest sa kanya kung yung kapatid ko nga ay nakagawa ng hindi maganda. Alam namin, hindi na kami magugulat noon pa. Dahil naririnig namin na kahit nung hindi pa nakidnap yung anak ko, dahil naririnig namin na may ganyan na pangyayari. Hindi namin titigilan to. Talagang kailangan ng hustisya. Alam mo, ang kaluluwa natin bilang mga Pilipino nakataya rito. Dapat dito hindi tayo mapayag na pera-pera lang ang naging Panginoon ng Pilipino. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi.